Magandang araw mga boss. After ng 5 years, ngayon pa lang bubuksan yung mga preno ni customer. At mahigit 100,000 na yung tinakbo nito mga boss. Kaya nag-alala na si customer baka mamaya manipis na tong preno niya. Pero i-check ko muna itong shock absorber niya. Nasa nakita ko nga mga boss, meron na itong konting leak. Sumingaw na rin siya, ibig kong sabihin. Kasi nga nung kinapa ko yan, basa na itong shock absorber niya ng fluid. Pero ayon kay customer, wala naman daw siyang naririnig na lagutok. Kahit na napapadaan siya sa lubak o kaya napapadaan siya sa hams, wala naman daw siyang lumalagutok or kalampag. Kaya dito na ako ngayon sa brake pad mga boss. Tatanggalin ko na itong brake caliper. Gagamitan ko yung mga boss ng socket wrench na number 14. At pag maluwag na yan mga boss, pwede ko na ngayon tanggalin itong 2 bolt na number 14. Tapos iaangat ko na itong brake caliper ni customer. Kita nyo naman itong brake pad mga boss, talagang original pa siya dahil meron pa siyang clip. At itong brake pad niya bukod sa stock pa, makapal pa rin. Sabi nga ni customer, kahit 100,000 na mahigit yung tinakbo niyan, never pa daw siya nagpabukas ng preno para linisan or mag-adjust ng preno sa likod. Pati sa handbrake, hindi pa raw niya yung pinagawa. Kita niyo naman yung brake pad clip niya, ang kapit pa. Kita niyo naman yung brake pad niya, makapal pa. Kaya lang, kailangan na talaga siyang linisan. Chinek ko nga itong rotor disc niya, indikot ko, pero wala akong narinig na ingay. At dahil sa medyo may kalawang na itong rotor disc niya, kung makikita nyo, ginamitan ko na ng lihayan mga boss para yung kumapit na kalawang matanggal. Yung brake pad nga nito mga boss parang bato na sa tigas eh. Yun nga ay dahil sa lugipas na 5 taon na wala itong PMS. Linisan ko na itong brake pad mga boss. Matagal kong nilihayan mga boss dahil nga sa dumudulas na itong sandpaper dito sa brake pad. Yun nga ay dahil sa kumintab na itong brake pad sa sobrang tigas. Nakita nyo mga boss, pumuti na itong brake pad ni customer. Natanggal ko na yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad niya. Dahil okay na yan, dito naman ako sa isang brake pad niya. Ganun din mga boss, lilihahin nyo rin siya hanggang sa matanggal nyo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad at yung kulay niyan bumalik sa normal. At syempre naman mga boss, para mas maganda, ginamitan ko pa ng brake cleaner yan para mas malinis talaga siya. Kaya kayo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayo na yung mag-DIY ng sasakyan nyo. Napakadali lang naman. Unang-una, makakatipid ka agad sa labor tapos hindi ka pa mapapagastos ng malaki. Pati itong rotor disc mga boss, kasama yan sa i-sprayan mo para kung may malagkit na kumapit dyan, mawas out. Tapos punasan mo siya ng malinis na basahan para maalis yung marka ng brake cleaner. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, hindi ka naman mahihirapan dyan dahil meron naman niyang guide. Basta natandaan mo lang kung paano mo siya tinanggal. Dito mga boss, ituro ko sa inyo yung pagkabit ng brake pad. Dito sa brake caliper holder, meron siyang guide. Itapat mo lang itong brake pad mo. Ayan, sa baba, tinatapat ko na. Tapos dito sa taas, itapat mo rin siya sa guide. Pag tumapat na siya, tsaka mo yung itulak. O, diba? Tapos na. Tapos, i-check mo itong 2 sliding pin mo. Pag maluwag naman, kahit huwag mo na yung galawin. Maganda kasi ang grasa niyan mga boss, kaya hindi ko na yung ginagalaw. Tapos, ilagay mo na itong brake pad spring clip. Siguraduhin mo lang na ilapat mo ng maayos yan para walang problema. Naka-encounter na kasi ako niyan mga boss, bumitaw itong brake pad clip spring niya. Tapos, kumalso dito sa ibabaw ng rotor disc, nasa biyahe si customer tapos nakarinig siya ng ingay. At nang chinek up ko, nakita ko nga yung brake clip spring niya bumitaw. Pati yung 2 bolt dito sa brake caliper mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Dahil pag natanggal naman yung bolt sa brake caliper, pag nagpreno ka, merong ang maririnig na malakas na lagutok. At dahil sa okay na ito mga boss, ilagay ko na itong gulong. Dito naman sa mga nut ng gulong mga boss, siguraduhin yung maayos din ang pagkakahigpit nyo dyan. Baka naman matanggalan pa kayo ng gulong. Nakatipid ka nga, naaksidente ka naman, di wala din. Kaya samahan nyo lagi ng pag-iingat. At syempre yung una sa lahat, dumalangin ka sa Diyos. Dito naman ako ngayon sa kabilang side. May nag-comment, maayos naman daw ako gumawa, kaya lang masyado daw ako madrama. Kasi ayaw niyang marinig yung nagpapasalamat ako sa Diyos. As long na nagagawa ko yung problema ng sasakyan, ibig sabihin nun may tumutulong sa akin. Ang gusto niya siguro mangyari, pasalamatan ko yung tatay niya. Kasi ganyan ang ugali ng tatay niya. Una, pupurihin ka, pag talikod mo, sisiraan ka. Sa akin kasi mga boss, obligasyon ko yung magpasalamat sa Diyos. Dahil malaki yung utang na loob ko sa kanya at alam ko hindi ko siya mababayaran. Kita niyo naman, mag-isa ko lang gumagawa. Pero majority sa mga ginawa ko, nasusolve ko yung problema. At yan naman ay dahil sa awa at tulong ng Diyos sa akin, kaya ako nakagawa. Tandaan nyo, hindi tayo pwede magdrama sa Diyos. Alam niya puso natin. Luwagan ko na itong bolt dito sa brake caliper. Gamit itong socket wrench na number 14. Tapos pwede ko nang bunutin itong 2 bolt at iangat ko na itong brake caliper. Kung makikita nyo mga boss, itong brake pad niya, makapal pa. Tanggalin ko ulit itong 2 brake clip niya. Kita nyo mga boss, masikip pa talaga tanggalin itong brake pad niya. Halatang first time pa lang magalaw. Kaya lang, hindi na rin maiwasan, medyo kinapitan na ng kalawang itong rotor disc niya. Kaya kung makikita nyo, medyo matagal ko rin niyang niliha.
At pagkatapos kong malihayan mga boss, gagamitan ko rin yan ng brake cleaner para kung may malagkit man na kumapit dyan, mawas out nitong brake cleaner tsaka ako ngayon pupunasan ng malinis na basahan. Yun nga ay para hindi magmarka itong brake cleaner. Pati yung brake caliper nito mga boss, matik yan, kabilaan. Nililinis ko yung piston yan kasi may mga alikabok na kumapit dyan gamit itong paintbrush. At dito naman sa brake pad mga boss, gumamit ako ng liha dyan para matanggal ko yung tubigas dito sa ibabaw ng brake pad. Kadalasan kasi mga boss, dyan nagsisimula yung pagsipol ng brake pad pag masyado ng marumi or matigas itong ibabaw ng brake pad mo. Pero ang gagawin mo lang naman, linisan mo lang siya. Ganyan sa ginagawa ko. Pero pag manipis na, palitan mo na yan syempre. Pwedeng mawalan kayo ng preno kasi nga mahihain na. Dahil nga sa manipis na siya. Hindi katulad ng makapal na brake pad na kahit saan mo ipasok, pag inapakan mo ang preno, titigil yun. At dahil sa malinis na itong brake pad, ilagay ko na yan mga boss. Gaya ng dati, itapat mo lang itong brake pad dito sa guide ng brake caliper holder mo. O dito pakita ko sa inyo mga boss. Nakita nyo, di ba, may guide itong brake caliper holder. O itapat mo lang itong brake pad tapos pag tumapat na siya, simple, itulak mo na. Ganun lang siya kadali. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang brake pad spring clip. Ang problema mga boss, nag-overheat itong cellphone ko, hindi ko napansin. Kaya tumigil sa pag-play, pasensya na. After ko ma-check yung pangilalim nito mga boss, bukod tangi, itong shock absorber lang talaga yung may problema. Sumingaw na rin yung fluid niya at mas malala dito sa passenger side kasi nga kinapitan na ng lupa itong shock absorber niya. Na ibig sabihin, matagal nang sumingaw ito. Kaya lang wala pa daw nararamdaman si customer, nalagutok or kalampag man lang. Sabi ko nga, pag nagka-budget ka, papalitan mo pa rin yan dahil maapektuhan naman dyan yung gulong mo. At sinang-ayon na naman ako ni customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea na sa isang paraan, natuto kayong mag-check ng sirang shock absorber. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Muli mga boss, maraming salamat ulit.